Hilaw pa nga ba itong si Magnolia Coach L.A. Tenorio? Marami ang nakapuna na pagdating dito sa laban nila kagabi sa Phoenix, dapat daw ang nanalo dyan ay Magnolia dahil kung ipagkukumpara naman yung talent level, di hamak na mas magaling o mas talented yung players ng Magnolia kumpara do sa hawak ni Charles Chu. Pero, nagawa ng paraan ni Charles Chu. Ang sabi nga nila, kahit kulang sa pyesa si Charles Chu, nadaan niya sa diskarte kaya nanalo ang Phoenix. Marami ang kumukwestiyon sa mga rotation ni Coach L.A. Tenorio sa panig ng Magnolia at napansin din nila na of course yung ginawang last play ni Jerome Lastimosa, no, nabanggit na rin natin dati yan na may pagka-hero ball daw ito ayon doon sa mga kritiko niya. Pero sinabi naman ni Coach L.A. na okay lang daw yun dahil kung hindi kay Jerome hindi naman sila makakahabol. So ang tanong ngayon, ito nga bang si Coach L.A. Tenorio ay masyadong hilaw pa para maging head coach ng Magnolia Hotshots? Ang sabi nila, mas maganda rin siguro kung ito ginawa mo ng assistant coach para nakita niya kung ano yung dapat gawin. Dahil syempre, iba yung player, iba yung coach ka. Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito. Ang maliwanag, may pressure talaga dito sa Magnolia na maglaro ng maganda dahil championship ang inaasahan ng tao dito. Wala namang problema doon sa import ng Magnolia at actually pati yung import ng Phoenix maganda rin yung pinakita. So okay lang yung dalawa lang. Actually yung mga imports ngayon na naglaro so far okay naman silang lahat. Ang nagiging question na lang dito sa Magnolia ngayon ay kung ito nga bang coach nila ay sapat na o baka nga yung mga bali-balita no, baka tama talaga na dapat na iba muna ang coach ng Magnolia. At any event, ito si L.A. Tenorio, asahan natin na magtatagal pa sa Magnolia at siguro kinakailangan baguhin o gumawa ng adjustment do sa rotation niya dahil halatang hindi siya nakasabay dito kay Charles Chu kahit na mas talented yung kanyang team. Kumpirmado ng suspended without pay itong si Mark Nonoy dahil hindi pa rin sumisipot sa Terra Firma Jeep. Ang tanong kasi, ano bang nangyari dito kay Mark Nonoy? Ang kumakalat na balita, ito raw ay naglalaro ngayon o kabilang sa ligang labas. Alam natin pinagbabawal yan ng PBA. So, ang report, mukha raw itong si Mark Nonoy, mas malaki ang kinikita doon sa ligang labas. At yun ang dahilan kung ba't hindi na ito nagre-report sa Terra Firma. Kung sakali nga na mapatunayan na ito naglalaro sa ligang labas, pwede siyang masuspend ng PBA. At hindi lang ng Terra Firma, kasi yung suspension niya ngayon ay pinataw ng Terra Firma. Pero kung sakaling mapatunayan talaga na ito naglalaro sa ligang labas, baka yung buong PBA ay suspend na to at baka maban pa siya dyan. Sa ngayon kasi mukhang wala daw intensyon yata itong si Mark Nonoy na bumalik sa Terra Firma dahil hindi pa raw ito nakapag-communicate sa kanila. So malaking risk talaga yan. Merong mga teams na interesado raw dito sa sitwasyon ni Mark Nonoy at tinitignan nila kung pwede siya makipag-trade. Pero so far mukhang walang masasabi nating interest dyan. At syempre nag-iingat yung mga teams na gustong kumuha dito kay Mark Nonoy dahil nga hindi natin matansya kung ito'y babalik pa ba sa PBA o hindi na. Dahil hanggat hindi naaayos yung sitwasyon na yan, napakalaking risk para ito ay kunin. Kaya so far sa tingin ko, itong kay Mark Nonoy, unless magbigay siya ng rason kung ba't hindi siya naglalaro sa Terra Firma, baka tuluyan na mapatagal yung suspension nito or baka maban pa nga. Kung naman itong Terra Firma Jeep, panahon na siguro parang humanap ka ng ibang guard na magagamit. Kung sa bagay, maganda naman yung simula nila, tinambakan nila ng 30 points itong Titan Ultra. Pero syempre nasa mga susunod na games na yan makikita natin kung ano ipapakita nitong Terra Firma Jeep. Pero so far yung sitwasyon kay Mark Nonoy, wala pa rin kaliwanagan at hindi natin masasabi kung ito'y magtatagal pa nga dyan. Ang San Miguel Beermen daw ngayon ay interesado na makuha ang serbisyo ng 6'8 na si Joseph Taha. Ang balita raw ngayon mukhang ito raw si Coach Leo Austria ay kinokonsidera na gumawa ng trade sa Phoenix Fuel Masters. Ito si Taha may contract dyan sa Phoenix pero hindi masyadong nabibigyan ng minuto. Ang balita raw baka i-trade ng San Miguel Beer itong si Andreas Kahilig para kay Joseph Taha. So magiging backup center ng San Miguel si Taha at parang welcome back ito. Dahil noong Petron Blaze Boosters pa ang San Miguel naglaro na dyan si Taha ng ilang conferences. So okay naman ito si Taha, 6'7 din yan. Magiging legit center ng San Miguel yan, backup kay Junmar. O kaya pwedeng power forward nila. At ang maging backup center naman, itong si Mawala Tautua. So yan yung nakikita natin na magiging rotation ngayon ng San Miguel Beermen. Okay naman siguro to. Well, inaasahan natin hindi mabibigyan ng masyadong playing time ito si Tautua.
o itong si Taha sa center dahil syempre may import ngayon ng San Miguel itong si Marcus Lee. Pero kung sakasakali, pagdating ng Philippine Cup, diyan natin makikita yung value nitong si Joseph Taha, lalo na kapag ginamit sila kasama ni Fajardo at ni Tautua plus si JM Calma. So biglang ang laki nung lineup ng San Miguel Beermen. Ito si Joseph Taha, dahil hindi masyadong nagagamit, sa tingin ko magiging second round draft pick lang ibibigay na kapalit ng San Miguel at magiging sapat na yan para dito kay Taha. At kung ikaw naman si Coach Leo Austria, alam natin nagagawa yan ng paraan para ma-consider ng Phoenix tanggapin yung kanilang trade offer. So far naman wala akong nakikita na magiging problema dito, lalo na at itong lineup naman ng Phoenix ay malakas na rin, at yung pagkuha ng second round draft pick makakatulong yan doon sa rebuilding efforts ni Charles Chu. Kaya sa tingin ko, itong gagawin ni Coach Leo Austria na pag-trade kay Taha, yan yung makakatulong din kay Junmar Fajardo dahil magkakaroon siya ng isa pang backup center. Nagsalita na si Coach Tim kung doon sa mga balita na di umano siya magre-retiro na, at niliwanag ni Coach Tim na hindi pa siya magre-retiro. At base doon sa mga statements niya, mukhang masaya talaga siya sa Barangay Ginebra. Pero mga lumalabas ng balita gaya nung na-report natin mga nakaraang araw na baka raw ito si Coach Tim Cone ay ibalik sa Magnolia Hotshots. Pero so far mukhang ito raw si Coach Tim, ang instructions ng ASMC ay manatili muna sa Barangay Ginebra. Pero pinagmamasdan ng mabuti ng mga insiders yung nagiging sitwasyon sa Magnolia Hotshots. Dahil kung mag-struggle dyan si L.A. Tenorio, baka nga ilagay dyan si Coach Tim Cone gawing head coach at assistant niya ito si Tenorio. Marami nga nagsasabi na baka dapat ganyan ang ginawa nila in the first place. Pero so far, ito raw si Coach Tim Cone mukhang focus muna niya sa Barangay Ginebra at sa Gilas, Pilipinas. So abangan natin kung ano magiging sitwasyon dito, pero sa tingin ko okay naman itong si Coach Tim Cone sa Ginebra. Ang tinitingnan din kasi dito, hindi lang yung Magnolia, kung hindi yung magiging performance ng Ginebra ngayong conference. Siyempre, dahil undersized yung kanilang import na si Justin Brownlee, ang medyo dehado dito ang Ginebra. Lalo na at nakita natin kung paano maglaro yung mga 7-footer na mga import ng mga ibang teams. Kaya nga, kung sakaling maagang ma-eliminate ang Ginebra ngayong conference, baka nga gumawa ng malaking changes ang Ginebra dito sa kanilang lineup. Huwag na tayong magtaka talaga kung ito yung mangyayari. Pero yung coaching change na baka ito yung mapunta sa Magnolia, iyan yung magiging matindi. Kasi for example, sa tingin ko mangyayari lang yan kung maagang malaglag pareho ang Magnolia at Ginebra. At sa tingin ko, medyo hindi naman maganda tignan siguro para kay Tenorio kung tatanggalin siya kagad bilang head coach. Pero nakita na natin nangyari yan. Si Willie Wilson, one conference lang, pinalitan na. So, hindi na ako magugulat kung malipat nga si Coach Tim. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Monty Guzman, si Joseph Pineda. Binabati din natin si Ronald Pabosidad, Dexter Domer, si Anthony Alon, si Michael D., si Enju, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.